sobrang gulong-gulo na ako dito. Na-enjoy ko to. I love it. This is actually a good surprise. I mean, this area here. At ang ganda, yung backdrop ay ang mosque. Beautiful. Oh my gosh, look at that. Noise. What the hell?
Yan, first meal of the day. So, super late lunch na siya. 4:36 na in the afternoon. So, dito lang siya sa isang mall malapit sa hotel. It's called Lai Lai Set. Yung name ng meal. Taiwanese and I think a fusion of Singaporean, I think. Medyo na ano lang ako dun sa ordering system nila. Kasi ano siya online. Ay, oo, like digital lahat. Naloko ako, parang order ka via QR code. And this is my first time to do it. Grabe, Singapore is really living in the future. For a Filipino na parang walang ganong experience. This is totally different. So, contactless ordering system dito. So, you just have to scan the QR code and then ang payment mo is via credit card. Everything is digital. Wala lang cash dito at all. Isa sa mga malls ha, kasi dito muna ako unang pumunta. And then, first try ko, something weird. Parang, ang nakalagay sa instruction is scan the QR, parang take a screenshot of the QR code. And then, parang pay via your bank app. Tinry ko, hindi parang, ano siya invalid yung QR code na in-screenshot ko. Anyway, so when I scanned again and ordered, doon na siya lumusot. And then I paid via credit card. Grabe, di ba? So, taste test tayo. So, meron siyang soup dito. I forgot what it's called. Let me scan again. I-recommend siya dito eh. Let me see. Dito siya sa Lai Lai Classic Set. It's called Lai Lai Xiao Mei. Lai Lai Xiao Mei with pearl milk tea, I think. Baka ito lang pearl to. Anyway. So there. Taste test tayo. I think this is Taiwanese, ano siya, dining. Eh, parang, ito lang yung medyo close to sort of Singaporean experience siya. Hindi, actually gusto ko dito kasi medyo ulang tao. Nahihiya pa ako umorder. So, good thing na experience ko itong pag-scan ng QR code. Kasi I guess for other malls, kasi ganito na rin yung ordering system. Andun ako sa taas, supposedly din ako sa Japanese. And napansin ko may QR code naman sa lamesa. So, ganun na pala talaga dito, no? My goodness, for a first timer, this is a whole lot different experience, no? This is good. Meron siyang pork meatballs, I think. Ayan. This is actually, nasa parang sort of food court lang to nila. Malapit lang siya na mall sa hotel. Let's see, anong ng hotel? Aning ng mall pala is City Square Mall. So, walking distance lang sa pagdasal. Kapit man talaga. As in, tawid lang. Sarap. Then, let's try out naman itong parang may sort of rice bowl, hindi silang ganyan. Manamis-namis. Kasi may kasama siyang side dish na ganito. And I noticed na pricey siya. Like 30 Singaporean dollars. Umabot ng 16 plus. So almost 17. So that's around 700 pesos. Mahal. My God. Kasi baka mall. Okay. Masarap tong rice meal nila. Rice bowl nila. Manamis-namis.
Hi everyone, welcome back to The Spect, where experience makes the spectacle. And so we'd like to experience all these spectacles. So I'm now off to another travel vlog. So off to another travel vlog. So this is another travel vlog. I'm off to another adventure. Dito ngayon sa Singapore. So umikot lang muna ako dito sa my Little India. So I think what better way to kind of enjoy the culture in Singapore than to go to Little India. So yung hotel ko kasi walking distance lang siya to Little India. And the reason na napunta ako ng Little India is bumili ako doon ng watch. So ginagawa ko na siyang panata talaga na pag pupunta ako sa ibang country. Wow, country talaga. Bibili ako ng shop as a souvenir. Hindi naman kamahal lang watch talaga. Kaya nga napunta ako sa Little India kasi andun yung parang trading shop, mas mura compared to mga jewelry shops in malls. So dito sa area na to sa Little India, ito yung itsura ng mga buildings. Ayan, ganyan siya oh. Wow. Ang cool. Ganyan yung mga buildings nila. I think not everyone really enjoys yung mga ganong little, kumbaga, spectacles in a country. Yung cultural experience ba. And ako na-enjoy ko siya. Aside from that, isip ko kanina, sabi ko, shit, parang mali yata yung pagpunta ko dito sa sa Singapore kasi maulan siya ngayon. Eh, yung pala, tumitila lang pala ulan dito. Oh, merong heritage trail dito. Ayan, Little India Heritage Trail. Kampong Kapor Methodist Church. Diba, may mga ganito tayo. Oh. Anyway, so I'm off to somewhere. Dahil nabili ko na yung watch ko. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. I'll just try to kumbaga immerse myself in the area. Kasi I think maraming mga buildings na ganun. Yung architecture dito sa part na to. Sabi nila itong area na to, super cheap ng mga hotels. I did not expect a lot naman kasi parang it wasn't really all planned out. Ay, ito yung mga buildings. Oh my goodness. And so tignan natin ito bawat eskinita. Bawat kalye ganun yung itsura ng mga buildings or yung architecture. Right? Baka this is reminiscent of the old Singapore. Ayan o. Anyway, so Google ko nung later, I'll Google it kung bakit ganito yung architecture nila. So that's what I do. immerse muna sa mga you know, environment. Kung nag-aano tayo, environmental scanning just to get the feel of the place. Ayun, so ang kailangan ko hanapin ngayon ay grocery. Yung 7-Eleven nila, medyo lalakarin pa. So I'm not so sure how to go there. Nagdadalawang isip din ako tumawid dito sa area na to. Because I read that you get fined kung hindi ka tatawid sa dapat tawiran talaga. But at least in this area, pwede kang tumawid na wala kasing pedestrian lane dito eh. Anyway, so may isang part dito. Maganda ang chaotic ko. So, as I was saying, so naghanap ako ng 7-Eleven para bumili na sana ng tubig at mga kailangan pa. Pero lalakarin pa sa summer. So, basically, this is day 1 for me in Singapore, my first time. So, I really enjoy going around just to get the feel of the place and the area. So, ayan. Ito yung nakikita ko
Yan. I feel like ito yung mga parang ano, parang parang Quiapo nila, ganun. Right? Quiapo, pero there's order and art in chaos. Sa iba-ibang kulay ng buildings. Diba? In this area, yung makukulay yung mga buildings nila. Nung dinaanan ko to kanina, I was so tempted to take photos. Pero dahil nga nagmamadali ako at hinahanap ko yung watch shop, nilakad ko na lang and sabi ko babalikan ko na lang to take photos. And then here's one area na nakita ko na very interesting also. I don't know if I saw this in one of the vlogs or reels, but ito ba yun? Ayun. Yung daanan lang natin. Ayan o. Ang cool. Dun sa kabilang side, ganun ka din. Ang nice kaya. Right? Anyway, ang cool. So, I asked ChatGPT to create an itinerary for me. So, aside from this being my first time solo trip here in Singapore, it's going to be my birthday trip also. So, tomorrow's my birthday. Today is September 9, tomorrow September 10. And since 2023, I've been going solo sa mga trips ko. So for me, it's a time for me to reflect and stuff. So there, samahan niyo ako dito sa isang adventure na naman here in Singapore for a solo first timer. And mag-ikot-ikot tayo on day 1. Tomorrow, my plan is pumunta ng Universal Studios. Pero sabi nung sa shop, parang okay naman daw pumunta ng Universal Studios. So, there. Tara, siguro ang hanapin ko ngayon ay coffee shop muna siguro. And then, hanap ako ng 7-Eleven. And I'll try to go to one parang kainan dito para ma-immerse ako dun sa Singaporean cuisine chart. So, there. Samahan niyo ako, tara. So, we're on our way to Kampong Glam. Sinadjust kasi ni ChatGPT na puntahan. So, Little India and then Kampong Glam yung pupuntahan natin today, sabi ni ChatGPT. So, Kampong Glam is a neighborhood in Singapore with its Malay and Muslim heritage. So, andun yung mga murals and then yung mga lumang architecture, lumang mga buildings that were built years back, years before. Uy, may ano dito.
outlet store. Ayan. So, this is what it looks like. Ito yung nakikita ko yung dinadaanan ko papunta. Nilakad ko lang talaga siya. Because, I don't know, like I feel like it's good to really walk. Ang isa pang reason talaga dyan ay makakatipid ka sa transportation. Kasi parang, kung pwede naman siyang lakarin, ba't mo i-grab? Mahal ang grab dito, Diyos ko. Ayan. So, tignan natin. And then, baka mag-coffee siguro ako dito. May nadaanan din na pala akong 7-Eleven. Ayun, may isa pang 7-Eleven. Ayan. Yun. Then, meron pa din sa malapit sa hotel. Papunta dito. So, this is Sultan Mosque. Ang cute dito. Like, kumbaga ito yung parang version ng Intramuros nila. Chart. So, ito naglalakad ako dito sa isang area na naman. And while walking, nag-google ako. Ang tawag pala sa architecture na to is Tan Teng Nia shop houses built in the 1919 yata eh. Basta preserve na lang nila. Parang it's reminiscent of the Chinese villas before. Preserve lang talaga nila. And then makikita mo to sa Little India, dito sa Kampong Glam. Yan. So, hindi ko na sure kung ito ba talaga yung papunta dun. Kasi meron ng obstruction dito eh. Wait. So, ito na yung Haji Lane na kilalang kilala. So, ito yung nakikita mo on social media posts where people really take photos. Ang cool! Ang gosh, super love yung mga ganito. Yung na-preserve nila yung place. Na-preserve nila yung architecture. And you see shops ayun. Ito yung mga shop houses in the past eh. Ang galing. So I think it's good that ChatGPT recommended this because Singapore can be very modern in terms of architecture. Pero this is a cultural experience and you need to come here dito sa Haji Lane na to here to get a feel of the old past. Ang cute! May mga shops, mga photo shops dito. Ang galing. Wow. Amazing. Nakita ko na yata yung mural doon. Maglakad tayo hanggang dulo para makita natin yung kabuuan nito. This must be nice here pag
gabi. Yeah, hala, ba't ko tuloy tumambay dito? Isip ko sana parang umuwi na at mag-hotel, but hey, look at this. Oh, what? This is cute. Wow. Ay, ito yung Ural. Ito na. Oh my gosh. As a creative and a lover of the arts, charot. Ang ganda. Wow. Amazing. So this is Kampong Glam. Ladies and gentlemen. Then the entire street is, or the entire lane is behind me. Haji Lane. Oh, I hope na-enjoy nyo to. Charot. So, namnamin ko muna to, and then ikutin ko lang yung mga ibabang shops dito. I just wanna say na itong Haji Lane na to is a haven for someone who likes, who has an old soul, I guess. Kasi parang ano siya, artsy, and then yung mga specialty coffee makikita mo dito, and then may mga self-photo shops dito, and then iba-iba, like it's a lot of things, it's different things. So now, hinahanap akong coffee shop. Ito siya. I feel like legit siya. So try it out. And let's see kung masarap yung coffee nila. Sarap ang mga ito, oh. Super cute. What? Wala, super na-enjoy ko siya. My goodness, wait lang. May isa pang i-shoot dito kasi paubos na yung battery nitong DJI ko. Wait lang, let me just show you yung mural dito somewhere. Ito yung isang mural na nakita ko. Ayan. Sa kabila. Hello. And before completely mawala yung battery, pakita ko itong isang mural din dito sa kabila. What? Anyway, explore ko itong isang part dito. May tawiran dito. Pero I'll end my vlog here. Magko-coffee lang ako, and then I'll probably take some shots tomorrow or later. I don't know. Para medyo okay na ako today kasi na-take off ko na yung mga boxes na sinuggest ni ChatGPT na pupuntahan. Eh, meron pa pala dito. So, Haji Lane, and then here's another part. Ganun din yung mga shop houses. Ang saya naman dito. This is what I like, you know? When you explore a place, you have to go to these places. Oh, wait lang. Mga souvenir. Bili na kaya ako. And sa paglalakad ko, may nakita akong souvenir shop na andito na lahat. Shit. O, diba? Fuck. Anyway. So, ako ay babalik dito ng last day para mag-shopping for pasalubong. But ako ay mag-enjoy muna ng kape ko dito. So, hanapin ko muna yung coffee shop. Then, I'll have coffee. And then, I'll probably head back to the hotel. In fairness, maliwanag pa ngayon eh. Like, it's 6:40 in the evening already. And dumadami na rin yung mga tao dito. But ako'y magkakape na muna. Saan na ba yun?
This is a fun first day, in all fairness. Siguro nakatulong na umulan kasi hindi siya ganun kainit. Kasi sabi na sobrang init na talaga dito. Anyway, so magka-coffee muna ako. And I'll talk to you later. Super sad kasi yung coffee shop closed na siya ng 6:40 na talaga. I don't know, bakit kaya maaga siya nagsasara? Ganun ba dito? Anyway, so ayan, patawid muna ako. Maghanap na ako ng ibang coffee shop siguro sa area. Wait. Wait. Ito pa palang area. Marami palang ano dito. Souvenir shop. Kasi balik ako dito ng last day. May pa-tax refund pa sila. Ano to? Ay, ang saya. May nakita kasi akong mural. Akala ko sinabit na malong. Ang galing! And what is this? Ah, okay. Ito yun. Wow. Saan ba ito nakadaan ako dito? Saan din yung mosque eh. So this is some sort of history? No? Wala bang sort of marker dito? Ito yung Kampong Glam or Kampong Glam. Ayan, meron tea shop dito. Sige, dito na lang ako ay, perfect. Andun yung mosque sa likod. So this is the benefit of really walking around na mag-isa ka lang talaga kasi you get lost and then you get to explore these parts. Ang galing. Sige, dito na ako magkakape. I love it. Ay, ang dami ko pa rin talaga nakikita. Ayun o. It never stops. Look at this. Cool. I like it. Ang fun. Anyway, sobrang chaotic na itong vlog ko. Hindi ko na alam kung ano mga pinagsasabi ko. Anyway, just enjoy the journey. Basta sinunod ko lang talaga nakalagay dun kay sinadjust ng ChatGPT. So, there. Oh, ito pa. Oh gosh, ang cool. Ayan. What? So, natakot ako kasi 17% na lang yung battery ng camera. So, bahala na. And may mga books pa sila. What? Oh. Reading makes us practically practiced in making meaning and thereby leading a meaningful life. I bet. Gusto ko yan. Charot. Ooh, may Turkish coffee din on sand. What? I should have tried this. Sandali. Oh my gosh, ang saya.
So ayan, para may pa-marker tayo ng Kampong Glam. Kampong Glam. And look at that. Wow. At nakita ko talaga yung Turkish coffee dun. Sobrang gulong-gulo na ako dito. Na-enjoy ko to. I love it. This is actually a good surprise. I mean, this area here. At ang ganda, yung backdrop ay ang mosque. Beautiful. Oh my gosh, look at that. Noise. What the hell? So, try natin yung classic baklava nila. Ito yung best seller na nila. Before malobat na tong camera. Mmm. Mmm. Medyo mahal siya. Like 12 Singaporean dollars. Mga 600? Tama ba ako? Pero masarap. And then, gusto natin yung Turkish coffee nila. Yung niluto sa buhangin. I like it. Ayoko na siya lagyan ng asukal. Nasa pa sugar na ito. Anyway, lobat na yung camera ko. So, I'll cut the video. So, I'll see you tomorrow. Day 2 here in Singapore.